Magandang umaga Calabarzon at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Sumasa inyo pong muli ang programang Issue at Impormasyon, Talakayin, Alamin. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Police Brigadier General Felipe R. Natividad, ako po si Police Major Mary Ann Crester Natanawan Torres, ang Officer in Charge ng Public Information Office, Police Regional Office, Calabarzon. Inaanyayahan po namin ang ating mga followers at ang ating po mga nanonood na magtanong para mabigyan po ng linaw ang inyong pong mga issues and concerns. Para sa ating episode, ngayong umaga ay ating pong tatalakayin ang napapanahong usapin. Yan po ay ang patungkol sa Philippine Vaccination Program against COVID-19. Ang ating pong makakasama po ngayon ay walang iba kundi po galing sa Regional Health Service 4A. Ang isa po siyang doktor at ang ating pong Chief Medical Dispensary, si Police Major Gary R. Paredes. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning sa lahat ng nanonood sa programa ninyo. So, bago po ang lahat, atin po munang linawin, bakit po may Regional Health Service? Ano po ba ang trabaho ng ating opisina, sir? Ang ating Regional Health Service 4A ang siyang nangangalaga para sa kalusugan ng ating mga kapulisan at ang kanilang mga dependents, no? So sa panahon ngayon, kami during pandemic, since last year pa, kami ang nangangalaga sa ating mga nag-positive at saka yung mga nag-probable na unsuspects sa ating mga kapulisan. Bigyan ko lang kayo ng konting datos, no? Sa ngayon ay nasa almost 900 na ang naging confirmed cases natin ngayon. So today, down na lang sa 21 ang ating active cases. So far maganda naman ang ating paggamot at pagbantay sa ating mga kapulisan. At bibigyan ko rin ng konting datos na nasa 98% na ang ating out of almost 14,000 personnel ng Pro Calabarzon, nasa 98% na po yung ating na-swab. Dahil din yan na yung guidance din ng ating Chief PNP na magkaroon tayo ng mass swabbing. Sir, nabanggit niyo po kanina na yung 900, yun po ay dito lang po sa kabuuan ng Calabarzon? Yes, ngayon, yun lang. Sa buong Calabarzon lang. Malaki po ba yung porsyento, sir, dito sa 900 yung asymptomatic? Or? Almost lahat naman ng case natin ay asymptomatic. Sige po. Maganda po yan, no? So, dati po mataas po yung numero tapos ngayon iilan na lang po yung minomonitor ng ating Regional Health Service. Ibig sabihin po ay talagang na-observe po natin yung mga protocols para makaiwas po dito sa spread ng ating ng COVID-19. So, naalala ko lang po, sir. Kailan lang po ay nagkaroon po kayo ng bisita sa Regional Health Service, ang DOH po? Ano po ang nangyari nun, sir? Nung Wednesday, no, March 3, ay nagkaroon tayo ng simulation exercise para sa ating vaccination plan at sa pag-prepare natin just in case na babaan na tayo ng vaccines para sa mga kapulisan ng Pro Calabarzon. Nag-invite tayo ng mga kasama natin, kaibigan sa Department of Health Region 4A para makita nila ang aming ginagawa at nabigyan na tayo ng authorization na maging isa na sa vaccination site. Actually, yun nga, ginanap ito, in-invite din namin ang ating Public Information Office ng Pro Calabarzon at according sa DOH, pumasa naman tayo sa kanilang mga panuntunan na maging isang vaccination site. Actually, ready na po ang inyong Regional Health Service 4A na mag-conduct ng vaccine para sa ating mga kapulisan dahil authorized na po kami at nakuha na po namin ang lahat ng datos para po sa preparation para sa ating pagbabaksin sa ating mga kapulisan. No, congratulations sa Regional Health Service. Nakapasa po sila sa pagsisiyasat sa pag-observe ng ating Department of Health. So, dumako naman tayo, sir, dito sa ilang katanungan na ating pong mapag-usapan itong Philippine Vaccination Program. Ano-ano po ba yung mga bakuna kontra COVID-19 ang nabigyan na ng emergency use authorization ng FDA, ng Philippine Food and Drug Administration, sir? So far, meron tayong tatlong vaccines na binigyan ng emergency use authorization ng ating Food and Drug Administration. Una nga itong ating CoronaVac ng Sinovac, ang Oxford ng BioNTech ng Pfizer at Oxford ng AstraZeneca.
Dito po sa tatlo, sir, ano po yung available na? Yung sa dito po, sa atin sa PNP, sir, meron na po? So far sa atin sa PNP ay binigyan tayo ng 600 doses ng Sinovac na ibinigay ng Department of Health sa PNP General Hospital. So, matanong ko lang, sir, gaano po ba ka-safe itong Sinovac? At saka, iba pang klase ng bakuna na available sa ating bansa. Safe po ba ito, sir, para sa ating mga, sa atin, sa mga Pilipino? Compatible po ba siya sa atin? Actually, ayon sa mga pag-aaral, no, at napatunayan ko rin yan dahil ang inyong lingkod po, kasama ng aming Regional Health Service for Chief na si Police Colonel Dalisay Huber ay galing po sa Krame kahapon, no, sa PNP General Hospital para po ipakita sa inyo na safe and effective ang Sinovac dahil kami mismo po ay nagpabaksina kahapon. So, sa efficacy po, safe po ang Sinovac. 50% po ang efficacy niya when it comes to mild cases. 78% ang efficacy niya when it comes to moderate cases. Ito po ang maganda sa Sinovac is 100% ang efficacy niya when it comes to severe cases. Yan po yung mga kailangan siyang ma-hospital at madala sa ICU. So, ibig sabihin, sir, pag meron ka ng vaccine, etong Sinovac, ay maliit na yung chance na magkaroon pa ng severe case? Yes, ma'am. Katulad din yan ng ibang vaccines, mga HEPA, flu, pneumo. Ang vaccine naman po ay hindi naman po talaga nakukuha natin yung 100% niya, no? So, kaya kahit po na-vaksinan tayo, ay talagang i-practice pa rin natin yung ating mga minimum health standards. So, at least nabawasan lang po yung epekto sa katawan. So, kung dati po na yung mga severe cases, nagkakaroon ng severe cases at yung severe cases na to yung tinutubuhan para makahinga at yung iba naman ay sa kasamaang palad ay umaabot pa sa namamatay. So, with vaccination, wala na po itong mga ganito. Yes, ma'am. Lalo na po sa Sinovac. Maganda po yan. So, mga kababayan, better po na i-avail po natin yung ating pong mga vaccines. So, Doc, matanong ko lang, ano po ba yung tamang proseso para sa pagpapabakuna? Meron po bang mga phases yung vaccination natin? Yes, ma'am. Ayan po yung ginawa namin last Wednesday. Ang una po nating stage is yung QR code. Yan po yung sinasabi naming assessment. Kung saan ay ginagagawin na sasagutan niyo yung mga kunting katanungan tungkol sa health niyo. At pagkatapos niyan ay lilipat na kayo sa registration area. Then i-register niyo yung sarili niyo, mag-attendance kayo doon. After that, diretso na po tayo sa pre-vaccination or the counseling area. Ang counseling area po, diyan po ay may papalabas kami mga videos about sa vaccine, sa efficacy nito, at na talagang makakatulong para sa inyo. Then meron na po kaming mga standby psychologists doon para i-counsel kayo. At tulungan kayo para pagkanin na loob nyo at i-relax kayo. And after nyan, diretso na po tayo sa akin, sa screening area. Diyan po kukunan kayo ng mga blood pressure nyo, ng heart rate, ng respiratory rate. Then i-assess po kayo ng doktor kung kayo ay pasado. Then after that, you will go straight to the vaccination area, no? Doon ibabaksin na kayo. Then after na mabaksin, diretso kayo ng monitoring area in which you will stay for 30 minutes, no? Yung 30 minutes na yan, every 10 minutes, i-BP kayo, i-checking in yung mga vital signs para po masigurado natin na safe kayo bago namin kayo i-release. May nakaprepare na rin po kaming quick reaction team, just in case nawala lang po siguro dapat mangyari. Naka-ready na rin po kami, sir. Ma'am. So, maganda po. So, meron po siyang phases. 6, tama po? 6 phases. 6 phases. So, doon po, pero bakit, naalala ko lang kasi nabanggit niyo po yung counseling. May mga instances po kasi, di ba, Doc, na nakakikita pa lang sila ng needle, tumataas na yung BP nila. Nakakita pa lang sila ng bang BP, tumataas yung BP. Pero saan ka yung nagpo-cause nun is yung nervyos nila. Yes, sa magiging process. Even sa Camp Crame, may mga cases kasi na maatras yung mga ating kapulisan last minute. Kaya may counseling talaga tayo. Oh, may biruan nga po, di ba, Doc, na sabi nila, ang pulis daw makakita ng baril, iharap mo sa laban, hindi matakot, pero pag makakita ng needle, nandun lumalabas yung mga may nervyo sa karayom. Tama po yun, Doc, no? So, balik po tayo sa ating usapin. So, saan maaaring magpunta ang mga nais magpabakuna, sir? Ang mga nais po magpabakuna ay
Kapag available na po ang ating vaccine, ay agad po kayong makipag-ugnayan, lalo na po sa mga provincial offices natin. Meron po kaming provincial health office dyan, ay may mga team leaders tayo dyan, ang ating health service. At doon po kayo makikipag-ugnayan kung kayo po ay willing na magpabakuna para makuha po namin numbers. So far po ngayon, ma'am, kinukuha na namin in coordination with R1, ay kinukuha po namin yung total strength ng ating kapulisan sa 4A para po sa posibilidad ng paghingi natin ng tulong sa ating DOH para sa vaccination program po natin. Oh. Dumako naman po tayo dun sa level ng komunidad po. No po? So, dito po din sa vaccination, so, ang kinikater po kasi ng Regional Health Service ay yung pong mga kapulisan natin. Pero yung dun po sa ating mga civilian, sa ating pong mga kababayan, meron po silang ginagawang inventory. Tama po ba yun, Doc? Yes. Ang local government unit po is nagkakandak po sila ng inventory kung sino po yung mga nandoon sa priority list. At pang ilan po ba ang police dito, sir? Sa priority list, ang ating mga kapulisan, uniform personnel, including the Armed Forces of the Philippines, ay nasa panlimang priority list po tayo. 5. Pero may mga nauna po sa mga kapulisan natin at saka sa AFP counterpart natin na na-vaccinate. At yun po yung nandun sa first priority, tama po? Yes, kami po yung mga sa first priorities, yung mga frontliners, yung mga exposed po talaga sa mga COVID patients natin. Kaya po, yun nga po, kaya kami ang mga naunang nabaksinan. Or sa policy po talaga yan ng DOH. Yes, sir. So, paglilinaw lang po ha, sa Regional Health Service po, ang makikita nyo po dyan ay mga doktor, nurses. So, sila po yung mga frontliners po natin dito sa laban natin sa COVID-19. Kaya po, sila po yung unang binigyan po sa hanay po ng kapulisan. Sa ngayon, sir, kahit sino po ba ay pwede pong magpabakuna, paano po yung iba na may mga allergies o yung may mga comorbidity kung tawagin? Kaya nga po tayo may screening stage para diyan. For example, meron kang diabetes, may high blood ka, or other comorbidities. Ang advice ko po sa inyo, kung talagang willing kayo magpabakuna, before po kayo pumunta ng Regional Health Service 4A, magdala na po kayo ng mga clearances. No? For example, may sakit ka sa puso, kailangan nyo pong dumaan muna sa inyong doktor para po kayo ay bigyan ng clearance na pwede kayo at safe kayong bigyan ng bakuna. Last question, sir. Maaari bang tumanggi ang healthcare workers at iba pang frontliners sa pagpapabakuna? Yes, ma'am. Sa ngayon po talaga ay hindi naman na obligado na magpabakuna ang lahat. Right po yan ng isang tao na hindi magpabakuna, pumili ng bakuna. Pero po, yun nga po, bilang isang health worker, isang doktor, in-encourage ko po na mabigyan kayo at magpabakuna kayo para sa inyong sarili, para sa ating komunidad, at higit sa lahat para po sa ating pamilya. Tama. Kailangan po kasi nating pangalagaan yung kaligtasan po ng ating mga healthcare workers. Kasi kung mababawasan pa po yung numero nila dahil magiging severe case, ay sayang naman po, di po ba, ang kanilang buhay. Marami pa po sana silang mapapaglingkuran sa ating mga kababayan. So, sana po ay naging malinaw sa atin ang mga impormasyon na nabanggit ni Doc Paredes na malimit na katanungan patungkol dito sa COVID-19 vaccination. Maya-maya po ay makakasama din po natin si Police Major Maria Elena D. Lumaban ng Regional Operations Management Division at bibigyan daan din naman po natin ang mga katanungan mula sa ating mga viewers. So, huwag po kayong aalis, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang sandali. Talakayin, alamin. Para sa susunod na bahagi, bigyan daan naman po natin ang mga tanong mula sa ating mga viewers at ang mga katanungan patungkol naman po dito sa security protocols pagdating ng mga vaccine sa pamamagitan ni Police Major Lumaban ng Chief Public Safety Section ng ROMD 4A. So bago po tayo dumako sa mga katanungan ng ating mga viewers, ay atin po munang alamin ang mga paghahanda ng PNP dito sa Philippine Vaccination Program. Ma'am, pakilala muna po kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Major Maria Elena Lumaban from the Regional Operations Management Division po. At ako po ang Chief ng Public Safety Section ng Regional Operations Management Divisions po. Magandang umaga po sa mga nanonood po sa atin. Ma'am, marami kasing mga agam-agam. Bakit daw po may role po ba yung police? Bakit lagi daw nakikita nila yung police pagdating dito sa usaping COVID-19? So, narinig ko lang po, meron po tayo yung Oplan
caduceus. Ano po, maaari po ba natin itong bigyan ng pahapyaw kung ano po itong Oplan caduceus? Ang Oplan caduceus po, ito po ay nakrap pa lang ng last week ng January sa National Headquarters. Tapos, pinormulate din po natin sa regional office din po natin, yung Oplan caduceus, na kung saan may tatlo po itong phases of operations. The first one is the pre-implementation, implementation phase, and the post-implementation phase. Doon po sa pre-implementation phase na tinatawag, dito po lahat ng agency na involved, DOH, OCD, DILG, PNP, AFP, ay nagkakaroon po ng meeting na pag-uusapan po natin yung mga, ano po ba yung mga gagawing plano pag dumating na si COVID-19 vaccine. Additionally po, after the meeting, magkakaroon din po tayo ng simulation exercises, contingency planning. Dito naman sa contingency planning po, aalamin natin kung ano yung mga possible scenarios, threat, na maaaring makakos ng delay sa pag-deliver po ng ating vaccine. And lastly po dito, magkakaroon din po tayo ng during the Simes, pinapakita rin po natin dito yung ano ba yung kahandaan natin. Kung sakali magkaroon ng problema ang ating tropa sa baba, sino yung mga tatawagan nila, lahat yan during the Simex, parang dili na rin po ang ating approach. Lahat ng agencies concerned, andyan din po na lahat na coordinated na po. Para lahat yung ating action na gagawin, nakatono lang po sa iisa. At alam din po natin lahat ang gagawin po natin. During this implementation phase naman po, dito na tinatawag yung ating deployment plan. Papasok na diyan yung meron tayong convoy security package, route security, storage area security, lahat andyan na rin po nakalatag na lahat. Kung saan, ngayon sa nangyayari po, we have a total of 4,500 PNP Calabarzon personnel na nakadeploy din po, at additionally 1,500 additional force po na nakadeploy, intended po dito po sa ating COVID-19 vaccination rollout program po. So, linawin lang natin, ma'am. Dito po sa Philippine Vaccination Program, ang lead agency po dito ay ang Department of Health. Yes, ma'am. DOH po ang lead agency po natin po dito po. So, nagko-coordinate lang po ang PNP pagdating po dito sa security and safety ng ating mga vaccine. Opo, ma'am. From the start pa lang pong January pa lang na may malaman po tayo ng National Headquarters na meron na ang gobyernong plano sa pagbabakuna ng ating mga kapwa Pilipinas sa ating lahat. Continuous na po ang monitoring coordination po natin sa ating DOH po para alam natin po ano po yung ating gagawin pamamaraan o paghahanda pag nagkaroon na po tayo ng vaccination program po. So nakikita po natin minsan sa mga kalsada, lalo na po ngayon, nag-start na po yung movement ng mga vaccines natin, kung saan meron tayo sa Rizal at San Pablo. Meron pong kasamang mga kapulisan sa convoy. Yun po yung ilan po sa inire-raise na tanong sa social media, nakita ko po siya, na bakit daw po may mga pulis? Ang dami-dami daw pong pulis, may mga nakasakbit pa ng mahahabang baril. So, bigyan nga po natin ng linaw, bakit nga po ba may pulis sa convoy? Sa una-una po, bakit nga ba may pulis sa convoy? Ang unang tanong nila. Siyempre po, manggagaling ating vaccine sa National Capital Region. Dadalhin po sa Calabarzon. Hindi po alam ng ating mga driver from National Capital Region saan particularly mas mabilis makakapag-travel sila. Saan sulok sila po pwedeng, yung may masisikip na daan po pwedeng dumaan. Kung saan tayo mga pulis langan may alam na pasikot-sikot ba ng area natin dito sa Calabarzon. Bakit na may mga mahahabang baril na nakalagay po sa kanila o yung makabak security. Kung sa ganun, may dumaan man sa may mga threat na areas ng mayroong tinatawag na internal security operations matter, meron din tayo naka-security na agad sa kanila. Hindi yung matagal ang responde ng pulis agad mo na nandun sa areas. May security na agad po sila doon. So, tinitingnan po natin na may posibilidad na baka agawin din itong mga vaccines natin, di ba? Opo, kasi ang dito sa atin sa vaccination program transport natin, wala tayong po pwedeng, hindi tayo po pwedeng magkamali. Lahat ng senaryo na po pwedeng mangyari, andyan lahat po tayo. Nakahanda tayo sa lahat ng po pwede po mangyari. Dili sa ating pang-deliver ng ating vaccine, most especially doon sa
storage area? Bakit may mga police sa storage area? Siyempre po pwede rin mangyari ng krimen doon na nasa area. Madali makakapag-react po ang ating mga kapulisan po. So yun po nililinaw po natin. Yung pong ating pong mga kapulisan dito sa mga convoy, sa security, dun sa safety or dun sa pinag-istakan po ng mga backlines, nandyan po sila para i-secure yung mga backlines. At kasama na nga din po dun is, ini-ensure po nila na wala pong masisira o dito sa mga vaccines na to at lahat po ay magagamit ng maayos. Matanong ko lang si Doc. Doc, napansin ko lang kasi nandun yung DOH, di ba, sa convoy natin, meron tayong mga ambulance na kasama doon. Tapos, meron po ba silang kailangang time na ma-reach yung destination? Bawal po ba sila na matatagalan sa kalsada? Ano po ba yung mga sinasaalang-alang natin doon? Ang unang-unang sinasaalang-alang natin diyan, kaya medyo talagang kailangan din nating bilisan ng paggalaw. Lalo na, depende kasi yan sa uri ng vaccine, no? Itong hawak natin ngayon ng Sinovac, hindi naman siya masyadong, kumbaga, maselan. So, pwede siya sa regular na refrigerator lang, yung parang sa bahay, pero dapat siya lang ang laman nun. Kasi pwede siya hanggang 2 to 8 degrees. Unlike nitong Pfizer ng Astra, ang Pfizer kasi ay nasa negative 58 ang kailangan niyang paglagyan. At may mga information pa kami na kapag ang Pfizer ay hindi siya masyadong, hindi siya dapat laging, hindi nga siya pwede kahit ma-humps, gano'n. Kasi medyo maselan talaga siya. So talagang nandun pala yung kapulisan natin to guide, bawal siya dun sa medyo malubak. So may mga kailangan tayong i-consider dun sa pagta-transport nitong mga vaccines natin. At saka syempre, kung matatagalan yun sa kalsada, baka mamaya biglang magka-aberya yung ref na ginagamit natin, di ba, dun sa storage. So masisira yung vaccine. So sayang naman yung pondo ng gobyerno tapos hindi mo pa kinabangan ng ating mga kababayan. So, dako naman po tayo dito sa mga tanong po ng ating mga kababayan. Naguguluhan kasi sila dito sa mga vaccines na to. May mga anticipation sila minsan na akala nila pagka mahal yung vaccine, mas effective siya. May mga ganun po ba, Doc? Dahil lahat naman yan, tulad nga ngayon, nagkaroon tayo ng emergency use authorization, hindi po yan na sinasabi na kung mamahal ang isang vaccine, ay epektibo siya, no? Tulad ng Sinovac, isa siya sa mababa ang presyo, pero effective naman siya. So, yun po, hindi po kasiguraduhan yung presyo ng vaccine para maging effective siya. At saka depende po yan kung paano tatanggapin ng ating katawan. No, dahil may pagkakaiba-iba po yung katawan natin. So, meron pong mga vaccines na dumating dito sa Calabarzon, ma'am. Tama po? Mga ilan po ito? Saan po dinala? Ang ating first rollout ng vaccine ay sa Rizal noong March 3 sa Rizal Provincial Hospital. Ito ay binigyan ng 300 vials o 300 vaccine ng Sinovac. Followed by kahapon po, March 4, sa San Pablo District Hospital, binigyan po ito ng 400 vaccine from DOH po. Actually, 2 hospital pa lang po ang meron tayo dito sa dineliver kahapon po sa Calabarzon po. Ito Rizal and San Pablo lang po meron. So, ito naman po ay intended para din sa ating healthcare workers. Yun po yung unang tuturukan nito. Opo, kasi sa base kung sinabi kayo ni Doc, ito po ay intended for only those hospital catering COVID patients, sa mga doktor, sa mga nurses din po. Lahat po yan para sa priority A1 na tinatawag po nila. Sige po. So, una po muna kasi yung ating mga health workers, nabanggit kanina ni Doc yung sunod-sunod po nung mga priority natin. Ano po, Doc, makikiulit nga po natin yung mga priority natin. Okay, ang mga priority natin, una sa lahat ay ang mga health workers, then senior citizen na mahirap, then senior citizen ulit na medyo may mga kaya naman, then yung mga poor populations, then ang number 5 po tayo sa mga uniform personnel including Armed Forces of the Philippines, BFP at saka Coast Guard. Yun po, BJMP, yan. Ang PNP po ay nasa 5th priority. So, ibig sabihin do, kunyari, may kulang, may sobrang vaccine, hindi pwedeng iturok dun sa security na PNP. Kasi last priority tayo. So, pang-5 pa po tayo. So, kahit po may sumobrang vaccine doon sa ituturok para dapat dun sa healthcare workers na first priority,
hindi po nakalinya next doon ang PNP. So may mga priority po tayo at sinusunod po natin yung mga priority. Kahit po ang ating butihing Chief PNP ay sumunod po sa palisiyan na yan. Kaya hindi pa siya nagpaturo. Natanong po kasi siya na bakit hindi siya nauna. Yung nga po kasi ang policy, si Chief po ay nasa 5th priority. Okay. So maraming salamat po sa paglilinaw na yan. So dumako naman po tayo sa mga katanungan po ng ating viewers. Ito po yung unang tanong. Ano pong magandang brand ng vaccine ang nararapat para sa kagaya kung may diabetes, high blood at sakit sa puso? Dok? Tulad po ng sinabi ko kanina ay wala po tayong ina-advise na brand ng vaccine. No? Depende po yan sa response ng katawan mo, sa immunity mo. At kung ikaw po ay may diabetes, before po kayo pumunta sa amin para magpabakuna, nararapat po pumunta muna kayo sa inyong doktor at para humingi po kayo ng clearance na you are safe na mag-receive po ng bakuna. Yun nga po, iba-iba yung vaccine, o kahit isang vaccine po, pag iba-iba yung tao, iba-iba yung reaction. Yes, ma'am. So, kaya nga po meron po tayo yung monitoring phase. Yes, Tama po ba, tama. sir, yung tawag ko? Monitoring phase na pagkatapos po ng vaccine ay i-check po kung ano po yung naging effect sa atin ng vaccine. Sa continuous yan, ma'am, for 30 days sa ating through our PNP CODA. Kapag once na nabaksina na po kayo, malalagay po dun sa PNP CODA niyan na you are already vaccinated. Then may mga questionnaires doon na you will answer every day. Kumbaga po, monitoring for 1 month kung nakakaranas ka pa rin ng pananakit ng ulo, gano'n. For 1 month po yan, before ka bigyan ng another vaccine mo, yung second dose mo. Yun po ay sa atin sa PNP. Sa PNP po. Yes, yung monitoring po, no? Pero sa atin po sa community, nandiyan po yung mga BHW natin, Yes, yung mga mga BHW. midwife, nurses sa center. So sila po yung magmo-monitor dito po sa mga nabigyan na ng mga bakuna. Yes. So, sunod pong tanong, kapag nabakunahan na po ba ay hindi na ako mahahawahan ng COVID? Dok, parang sa'yo lahat to. Tulad po ng sinabi ko, lahat po ng bakuna ay hindi naman talaga 100% ang accuracy niyan. Actually, sa mga pag-aaral nga ngayon, yun nga sinasabi na after natin na mabakunahan, ay hindi po talaga assurance na tayo hindi mahahawa. So, as per advice pa rin po ng ating Department of Health, practice pa rin natin ng minimum health standards. Yun nga po, nabawasan lang ang talagang kumbaga yung chance na mahawaan tayo. So, sige po. So, next question. Maari po ba kaming magpabakuna sa inyo kahit hindi po ako pulis? Yan. Linawin natin, Doc. Linawin natin. Hindi ko pa po namin alam. Pero sa ngayon po talaga, ang kinikater lang po ng Regional Health Service ay PNP. Ating kapulisan, apa. Kapulisan po natin. No po. So, unless itatap po tayo ng DOH Yes, na magtulong dito sa vaccination. Posibilidad po, malaking posibilidad. Nung last pag-uusap namin sa DOH, yun din po nasabi nila na posibilidad na itap nila kami para makatulong sa pagbabakuna ng ating mga kababayan. Kasi nga po ay iilan lang po yung nakapasa pa dito sa process po ng vaccination. Yes, po. nagawa na po kasi namin yan before, yung sa measles vaccine, na tinap din nila kami, tinulungan namin sila na magbigay ng bakuna para sa measles. Pero very much willing ang Yes, health yes. service natin na mag-extend ng tulong kung sila po ay itatawag. Yes. Next question po. Natatakot po ako. Baka may masamang reaction ng katawan ko kapag nagpabakuna ako. May sakit po kasi ako sa bato. Ano po ang gagawin ko? Yung nga po, talaga na sinabi ko, clearance lang yan. Clearance. Kung ikaw po ay may sakit sa bato, pumunta ka sa either urologist or nephrologist. Then kapag bigyan ka naman yan ng clearance na you're cleared to receive vaccination, wala pong problema. So, kahit naman po yung ibang mga doctors po ay aware naman po sila dito sa magiging effect ng vaccine. Kaya pupunta po kayo dun sa may mga doctors natin sa may mga specialization para ma-check po kung tama na pong ibigay sa inyo. Ano po? So, eto po, next question. Parang dumadagdag ang ating tanong. So, 100% po ba na kakailanganin mabaksin ang lahat ng miyembro ng PNP? Kailangan po ba lahat ng PNP is mabaksin pag tayo na po yung turn na po natin for vaccination? Sa last plano po, sa last usap namin sa PNP General Hospital, yun po talaga ang target ng ating Chief PNP na parang yung nung una po, 100% na maswab ang lahat ng pulis.
At pagkatapos po nun ay sana ay 100% din na mabaksina ng ating mga kapulisan. Hopefully, depende po yan sa stock, no? Depende sa stock po. Oo. Depende kung available po yung mga vaccines natin. At intended po yun sa kapulisan. So, next question po. Pag lumabas ang sintomas at severe, saan dadalhin ang taong nabakunahan? Kaya ba natin sa health service i-accommodate ang personnel? Napakagandang katanungan po niyan kasi kasama din yan sa protocol namin na sa ngayon po, ang inyong lingkod ay nakipag-coordinate na, actually coordinated na yan kasi talagang advice sa amin ng DOH na meron dapat kaming coordination with at least 3 nearest hospital within the Camp Vicente Lim. So ang ginawa ko po ay nakipag-usap ako sa hospital director ng Global City, ng Calamba Doctors, tsaka Calamba Medical. Yun nga po, sinight ko yung case na yun. Okay po sa kanila. So parang ang tawag ko sa kanila ngayon, tawag natin ay sila po yung 3, kumbaga, doon natin idadala yung mga nagkaroon ng severe cases natin. So, ibig sabihin, sir, lahat ng vaccination is sa level ng region. Yes, sir. Wala Sa pong ngayon po. vaccina- Sa ngayon. Sa ngayon. Aha. Sa ngayon po, wala pong magiging vaccination sa level pa ng provincial or Yes, ng ma'am. station level. So, sa mga kapulisan po natin, regional po yung level ng vaccination. Parang ang mangyayari po niyan, ma'am, pagtapos natin dito sa regional level, parang kami na ang bababa dun sa mga ating provincial officers para po mag-conduct. Depende pa rin po yan. Ito po, last question po natin. Paano kaming malapit na mag-retired na uniform personnel ng PNP? May high blood, may allergy sa seafoods. Pwede po bang magpaturok ng vaccine? Opo, pwede po. Yung nga po tulad ng sinabi ko, kapag pumasa kayo sa screening, wala pong problema. Kahit po kayo malapit na mag-retire, kayo po ay membro pa rin ng ating kapulisan at nararapat po na mabigyan pa rin kayo ng bakuna. May humabol pa, Dok. Yan. Okay lang ba magpabakuna? May myasthenia gravis po ako. Yan nga po, yung myasthenia gravis, yan yung isang sakit no, sa ating thyroid na kailangan din po niyang humingi ng clearance bago po siya magpa-vaccine po. So narinig niyo po yung kasagutan po ng ating mga resource person, lalong-lalo na po ni Doc. Ang dami po niyang sinagot na tanong. So naging malinaw po sana sa atin itong discussion natin. So maraming salamat po sa napaka-informative na talakayan na ito mula sa ating mga bisita. Kung kayo po ay may pahabol na katanungan, naka-flash po sa ating screen ang numero po na maaari ninyong tawagan at ang kanilang Facebook page. Ito pa rin po ang programang Issue at Informasyon. Talakayin at alamin. Magbabalik po kami. Nagbabalik po tayo sa Issue at Informasyon. Talakayin, alamin. So, ipapatuloy po natin yung question and answer natin kanina. So, meron pong nagtatanong, lahat po ba ng kapulisan ay nakadeploy po dito sa COVID-19 Philippine Vaccination Program? Sa mga nagbabalak pong gumawa ng krimen o nag-iisip ngayong panahon ng vaccination program, wag na po kayong magbalak. Kasi hindi lang po ang tropa ay nakadeploy sa mga delivery and vaccination site po natin. Actually po, may naka-reserve pa rin pong puwersa para sa anti-criminality and anti-terrorism po natin. Kaya lahat po ng paligid natin sa Calabarzon, may mga pulis po talaga na hindi lang talaga intended for vaccination program. Meron po talaga nakatutok na para sa anti-criminality. Meron tayong nakadeploy na personnel para sa checkpoint, beat patrol, Oplan Bakal, Oplan Sita, kung saan maaari po kayong mahuli kaagad-agad ng amin po kapulisan dito sa Calabarzon. So, hindi po lahat ng kapulisan ay nandito po sa Philippine Vaccination Program nakabantay. No po? Meron po tayong mga pulis pa rin na nandyan sa kalsada, nagkakandak pa rin po ng police operation. So, hindi po tayo titigil sa ganyang bagay. So, tuloy-tuloy pa rin po yung kampanya natin laban sa kriminalidad. So, eto po, may pumasok na nga ulit pong mga tanong at tingin ko po ay lahat ito ay kay Doc. So, gaano katagal ang efficacy ng vaccine? Dok, baka mamaya ma-discover ka na dito, ha? Oo. Expose ka. Expose sa COVID. Sige po. Yun po, depende nga po sa efficacy, no? Kapag nabigyan na tayo ng
ng vaccine, depende ulit sa brand yan. Tulad nito nga Sinovac, no, pero lahat sila pare-parehong 2 doses yan. So, ang tagal ng efficacy yan, depende na rin sa response ng iyong katawan. So, thank you. Then, paano po yung mga buntis? Pwede po ba silang magpaturok? O isama na po natin yung mga bata? Pwede po ba? Sa ngayon po ay hindi po pinapayagan ng ating Department of Health at ng Food and Drug Administration na mabigyan ng bakuna ang ating mga, siyempre self-explanation naman na, self-explanatory naman na yan na siyempre may anak sila sa loob na baka magkaroon ng epekto sa bata yung vaccine. So sa age ngayon po, ang cut-off natin ay 18 years old. Pag 18 years old and below ay hindi pa pwedeng bigyan ng bakuna. So maraming salamat, Doc, sa pagsagot na yan. So doon pa lang tayo sa mga 19 pataas, no po? So, yung mga gumaling naman po sa COVID-19, kailangan pa rin po bang magpabakuna? Yes, kailangan pa rin po dahil nga po sinasabi nga dyan na pero dapat magpabakuna sila. For example, nag-positive ka, dapat hindi mo na bababa sa 90 days o 3 months na ikaw ay nagkaroon ng COVID-19. Kapag pumasok ka sa 90 days o 3 months, ay hindi ka po pwedeng bigyan ng bakuna. So pagkagaling po, dapat 90 days. Yes, 90 days. Doon pa lang pwede magpabaksin. So yun po, kanina parang nabanggit niyo na to. Ilang shots po ba ang kailangang iturok at ilang araw o buwan ang interval? Kung may mga susunod na dose. Yes, 2 doses po tayo. Yung pangalawang dose, kung tawagin po natin, ay booster dose na yon. After 29 days po, nung first dose mo, saka ka ulit bibigyan ng second dose. Naging maganda po yung ating talakayan, Doc. Maraming salamat po. So, sa mga nagtanong po na ating mga viewers, maraming salamat po sa inyong pakikipag-cooperate, pagsuporta, at pagpa-participate dito sa ating programa. At least sa ngayon po, nalinawan po tayo. So, to sum up, ay meron pong mga phases, yung actual na vaccination, na po, kung nabanggit po natin kanina may 6. At yung pang-6 po doon is yung monitoring phase. Na pagkatapos po kayong mabakunahan, ay may 30 minutes po kayo na babantayan na kung ano po yung magiging reaction ng katawan. Aside from that po, after po noon ay kahit kayo po ay nakauwi na sa inyong mga bahay, ay patuloy pa rin po yung monitoring natin dito sa vaccination. Nabanggit din po kanina ni Doc na yung pong mga vaccines natin ay hindi naman po ma-check or ma-rate yung kanilang quality based doon sa kanilang presyo. So mamahal, mapamura man ang presyo ng vaccine, ay depende po yan, ang reaction po ng katawan natin, yung pagbabasihan natin kung magiging effective siya. So, sabi nga po, although iisa po yung vaccine, pero iiba-iba po yung magiging reaction ng katawan natin. So, kay Doc nga kanina ay nakaramdam siya ng pagkaantok. So, yung iba siguro walang naramdaman. So, yung iba naman po ay may mga slight na allergic reaction. Pero so far ay wala pa naman tayong recorded sa PNP, Doc, no? So far, ang recorded lang natin, yun nga, yung tinatawag naming localized yung allergy lang. Yun doon lang sa punctured side. Doon lang sa mismong tinurukan Yes, lang medyo nagkaroon ng konting rash. So, hindi buong katawan. So, slight lang po yung naging effect po nitong Sinovac vaccine na itinurok sa ating mga kapulisan. So, nabanggit din po ni Ma'am na nandun po ang ating mga kapulisan para po bantayan at siguraduhin na makakarating yung mga vaccinations natin on time at mag-deliver po sila dun sa mga pag-deliveran yan ay either sa hospital or dun po sa mga warehouses. Safe at wala po masasayang. So, natunghayan po natin ang mga komprehensibong pagpapaliwanag ng ating mga bisita sa umagang ito. Nawa po ay nabigyang linaw namin ang ilan sa inyong mga katanungan patungkol sa COVID-19 vaccination program ng ating gobyerno. Nagpapasalamat po kami sa ating mga resource persons. No po, si Police Major Gary R. Paredes ng Regional Health Service, si Police Major Maria Elena D. Lumaba ng Regional Operations and Management Division sa pagpapaunlak ninyo sa amin ngayong umagang ito. Gayon din po sa ating mga viewers. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pero bago po tayo magtapos, ay may pa-flash lang po kami sa ating screen. Kaugnay naman po ito sa Online Complaint Desk o e-reklamo para sa mga insidente ng violence against women and children. Kung nais nyo po na mag-file ng reklamo,
ay maaari po kayong tumungo sa Facebook page na nasa ating screen. So, yan po, Facebook, WCPD, PRO4A. Ano po? So, kung nag-aalangan po kayo na pumunta po sa ating police station dahil nga po may mga, andito pa yung pandemic, ay pwede po kayong dito makipag-ugnayan through online. So, i-reklamo po. WCPD-PRO4A. So, abangan niyo po kami sa susunod na Biyernes sa kaparehong oras. I-like at i-follow po ninyo ang aming page, Police Regional Office 4A. Muli, sa ngalan ng aming Regional Director, Police Brigadier General Felipe R. Natividad, at ng buong pamunuan ng Police Regional Office Calabarzon, ito pa rin ang programang Issue at Impormasyon, Talakayin at Alamin. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.